bibisitahin ulit natin si Brother Paas at naglalambing po siya ng lugaw. Kaya ngayong gabi ay dumaan po tayo dito sa lugawan, dito sa tinuro niya sa atin na paborito niyang lugawan dito sa Lagon. So ayan, dumaan po kami dito ni Rich. Galing po tayo sa Bible study, kasama po sila Ate Edna. Dadaanan po natin si Brother Paas para magpakain po itong lugaw na order niya. Ayan, sabi niya ay lugaw daw galing dito sa Lagon. Dito po pala yung paborito niyang kainan ng lugaw. Kasi nga naman masarap po talaga ang lasa ng lugaw. So ayan po, samahan niyo po kami ni Rich Falcon at bibisitahin po natin si Brother Paas. Ito na po yung kanyang hapunan. Yung lugaw. Pinalagyan mo ng sibuyas at bawang? Wala, plain nga ito, kako plain. Sabi ko plain eh, nakalagay naman plain. Plain na lugaw. So hopefully ay makaubos niya itong order natin. Dalawang order natin para sure ubos man niya ito ay di praise God at makakain siya na marami. Tatanungin din po natin si Brother Paas kung bakit hindi pa po siya nagpapakulpa. Kasi marami po na nagtatanong po doon sa video ko, marami nagsasuggest na bakit hindi confine si Brother Paas, bakit ayaw magpa-confine ni Brother Paas, at dahil mga tanong. So mamaya po abangan nyo kay Brother Paas po natin yung nitatanong bakit ayaw niya po pumunta ng ospital. Kasi dire-respeto natin yung kung anong gusto niya, kasi siya naman po ang may katawan. Kaya po gusto natin siyang dalhin sa ospital kung siya po mismo ay ayaw niya. Ibig sabihin may dahilan po siya kung bakit ayaw niya magpa-confine. So mamaya po abangan po natin kung ano ang isasagot sa atin ni Brother Paas. Thank you very much po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nananalangin, sa agarang pagaling po ni Brother Paas. Maraming salamat po sa inyong lahat. At lahat naman po tayo ay ang panalangin natin ay gumaling agad si Brother Paas. Siyempre namimiss din natin siya nakasama. Kaya sama-sama po tayo manalangin para po sa paggaling niya. Yan, tara guys, samahan nyo kami. Pero pabiyahin nga kami, madilim na nga dahil gabi na. Kaya madilim po ang ating video. Thank you. Ayan, God bless. Bye na Brother Paas. Good evening. Si Ate Tess ang nagbukas. Yan, pasok tayo sa loob. Brother. Iskad, kumakain na si Brother Paas. Tama yan, Brother. Tuloy-tuloy mo yan. Biyaya ang Panginoon. Oo, nakakatawa. Diba? May dala pa tayo sa kanya. Yung sabi mo galing Lagon. Oo. Sa simbahan. Ayos. Pero ang galing nga. Kumakain na siya. Praise God talaga. Minum na yung gatas. Ganda ng sister ni Brother Paas. Oo nga. Kamukha. Maganda. Bigla. Ano pa pangalan niyo? Jelly, girly. Girly. Ayun. Si Ate Girly. Ay. Sumuko siya. Sumuko siya. Ako praise God talaga to. Nakakatuwa naman, kumain ka na. Ano, Pinyel? Tama yan, brother. Kaya natin yan. Ay, dyan. Kayang-kaya natin yan. Sakit lang yan. Sabi ko nga God is a great healer, yeah, diba? Opo, talaga. Tsaka, daw yun, yung paniwalaan mo yung hindi mo pa nakikita. Oo. I-claim mo na, i-claim mo na na pinagaling ka na eh. Diba? Lalabanan mo na yun. Praise God. Thank you, Lord. Anytime sa akin na nadidiscourage ako. Oo. Gawa ng kaaway yun. Discouragement ay gawa ng kaaway. Usually, kapag kami sakit tayo, ganyan talaga nangyayari. Yung mga comment kasi, Huwag mo ba? Oo, huwag mo na basahin. Oo. tigas daw ng ulo ko. Ayaw ko magpadala ng hospital. Ang pet ko gagaling ako. Sa hima na Actually, nangyari sa akin yan. Nabangga ako ng FX, nakamotor ako, di tumilapon ako doon sa ibabaw ng FX. Ngayon, di na-hospital ako. Tapos pagdating sa hospital, sabi ng doktor sa akin, kailangan daw kong operahin agad kasi baka daw merong sa loob ng tiyan ko. May nabugbog or may dugong na. Eh di sabi ko,
teka muna. Ubus ko na ako. Oh, Sabi praise ko, "Patay God. muna ako sa Lord." Sabi kong ganyan, may Diyos pa ako, sabi kong ganyan na pwede kong lapitan. So hindi ako right there and then, gusto talaga, operahan agad. Oo, ganun ang doktor eh. Oo, so sabi ko, hindi Diba? muna po. Pooperahan. Ano naman po pwede, ay dumaan muna ako sa process, laboratory, x-ray, ultrasound, or anything na pwede ninyong gawin sa akin. Di, nagalit sa akin ng doktor, ayaw kong i-admit. Oo, hanggang sa, mabuti na lang yung kakilala namin sa head ng, yung sa trabaho namin. Kilala Galing, pala naubos. yung admin ng ospital. Di pagdating doon, pinagalitan yung doktor, sabi, hayaan mo muna siya dumaan sa process. Sa process, nasunod yung gusto namin. Sabi niya sa akin, kukuha na kita ng dugo, after kita makuha na ng dugo, sabi niya ganyan, pag kami lumabas doon, Operahan. sa gusto mo, operahan kita. Paawa ng Diyos, kuha ng dugo. Basta sabi ko, ang faith ko din, hindi ako Opera. Alam mo, nakatapos ako ng Tubig, inom ka tubig sa kup. mahigit isang Hoy, buwan galing. sa ospital. Galing. Tapos, paglabas ko, Ay, galing. walang operasyon na nangyari. Oh, God is Pero good, nilagyan diba? niya ako ng catheter, nilagyan niya ako ng NGT. Lahat, inano niya sa akin. NGT Talagang ka na? pinahihirapan niya ako. Pinahirapan siya kasi tigas ulo niya eh. Oo. Sabi ko, may Diyos po ako. Although, minsan yung faith natin kasi, talagang, nandun talaga yung, natin Nag-i-struggle eh. Oo. So, yung mga tao, hindi nila tayo naiintindihan, pero yung faith natin sa Lord, Alam mo, ano yun eh, yung mga negative sides, galing sa devil yan eh. Kaya- Hindi man gawa ng Panginoon yan. Kasi maski yung sakit natin nararamdaman, physical, yan ay galing sa devil. sabi nila, di ba? Ang dalawa lang naman daw ang cause ng pagkakasakit. It's either tinetest ang faith mo or meron kang nagawang kasalanan. So sabi ko, Hindi man tititest ang faith. Kaya nga. Kagawa ng demonyo yan. kaya sabi ko, give me time na syempre kausapin ko sa Lord. Kung halimbawa nagkamali man ako, di ako ng tawad sa Diyos. Hindi, given na ganun. yun eh, pinapatawad na tayo eh. Kasi pinapatawad na tayo. Kumbaga yung repentance natin na ano yun eh. Kaya nangyari, nakalabas ako ng hospital, walang operasyon. Oh, God is good, di ba? O yun, maganda pa totoo Mahigit yun. mahigit isang buwan. Oh, isang buwan. Mahigit isang buwan ako nasa ospital. Talaga? Paglabas Maganda pa ko, totoo yun. walang operasyon. Galit na galit yung doktor eh. Ayaw talaga siya gagawin na. Ayaw siya palabasin. Galit na galit sa amin. Pati dun sa NGT ko na meron pang nakasalpak na ganun para daw baka lumabas yung dugo Dugo. sa galing sa loob ng katawan ko. Wala rin naman. Wala lang yung Hindi na pumapatak. may mera kasi yung doktor din eh. Hindi, yung promotion. Kasi yung faith ko na gagawa ng Himalaan Diyos, unti-unti nang ginagawa ng Diyos. Amen. Alam niyo kung bakit? Kanina, nagutom ako, sabi ko sa asawa ko, pahing tubig, pag-isip ko kanina umaga. Naman kong tubig, hindi nagbara. Praise God. Namis ako, pero simula yung kahapon, kung nag-pray si Rosh, ako yung nag-pray si Dindo, Tapos sabi niya, alam mo tayo kasi kailangan natin maghambol sa Panginoon. Totoo yan. Kung baba tayo, aminin natin yung kasalanan tayo, huwag tayo magmataas. Kung may nakatago ng kasalanan, huwag mahiya sabihin. Tama. Hindi yung mga message ni Pastor Lindo, nagano sa puso ko. Tapos after nung pag-alis nila, naging ako kay Mrs. ng gatas. Naubos ko. Hanggang buhok, kinawaga kanina umaga. Naging akong tubig. Naging akong gatas. Naubos ko. Hindi naging ako ng energy. Naubos ko din. Nagpabili ako ng kinagas. Isang ganito, naubos ko ngayon. Inipin ako, naubos Hindi ko na naman. bumabalik. Hindi na Amen. susubukan. Praise God. Praise God. Kaya sabi ko, purihin ng Diyos. Tapos nakakainom na ako ng tubig na walang bara. Praise God. God is great. Amen. Oo. Purihin ng Diyos. Di ba nga, living testimony yan. Oo, maganda pa Di ba? totoo yan. Oo, Oo. living testimony yan. Oo, maraming maniniwala kay God, di ba? Saka alam niyo kung bakit ang kinasulto ako sa Panginoon. Hindi niya ako pinahiya. You send it, Lord. Sabi nga sa 107 verse 20,
You send your word to heal my disease. It shall come to pass nangyari. Hinig na Lord yung disease ko. Nakain na ako, puri ng Diyos. So, kanina hindi ako makabangon. Ngayon, nakalakad ako. Parang there's something dun sa boses niya. Walang masyadong paos. Oo nga. Di ba? Pansin. Nakalakad ako, nakaligo ako. Nakaligo ako. Kasi madalas naririnig ko, nasasanay ako doon sa paos niya, di ba? Pag nagsasalita. Pero ngayon parang clear. Clear. Nagkaisa tayo sa padalangin. Nung Na ang Diyos gagawin ng Ingrid. Amen, oo. Hindi sa chemo, hindi sa doktor. Actually, marami nagsasabi sa amin na bakit hindi mo himukin si Brother Paas? Actually, sabi ko, pwede naman. Bakit naman hindi? Kasi kung ang medisina ay pinadala ay ginawa rin ng Diyos para makatulong sa tao, it's okay. Sabi kong ganyan. Kaya lang, hindi ko pwedeng saklawan yung faith niya. Kailangan ko sumabay dun sa faith niya para iisa yung namin. Nagkaroon ng confirmation. Oo, nagkaroon ng confirmation. So, Ako naniniwala din ako na may magagawa ang Diyos talaga. Sa talaga yun. Hindi naman natin inaanuhan ng medisina kasi naniniwala rin naman talaga tayo. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon. Wala namang pinakamataas na manggagamot, hindi ang Panginoon talaga. Kaya lang, yun ang hindi natin pwede saklawan natin yung faith niya na, Oo. yun ang faith niya eh. Di ba? Pero may mga times na nag-doubt ako kasi ang daming confirmation na Chemo, confine confine. ako. Lahat yun, binaliwala ko sila. Kaya meron ako nabasa, stubborn daw ako. Eh, ikaw na nga tinutulungan, ikaw pa may gano'ng magmalaki. Sabi ng doctor, hindi ko natiis ang ginawa ko. Niremove ko na lang. Wag mo na patulan. Pero nagulat ako talaga, na-miss ako kay Lord kasi ito ako ngayon. Nakakain ako. Mantalang na magkakasama tayo, malakas-lakas ka pa nun, pero lahat sinusuka. Oo. Kahapon nga po, Pastor, sabi nang hihina na yung kahapon kasi alas nung gabi, tapos kahapon di na talaga na tinatanggap yung crucial tubig. Ako pa lang nandito nung isang gabi at ito may okasyon na halos +1 na nagdating. Sabi ko, ako. Diyos ka, nalambot na. Sa yung kay Pinyo, umuwi ka na nga para may katulong ako. Kaya nagsabi na ako kay misis na. Madextos na ako. Kahapon, tapos sabi ko, hindi na nga, pa-dexter na, tawagan ko na si doktora. Pero ito ang wala ng Diyos. Dali. Hindi talaga nakakalukan kasi di ko man alam mapaligaspi pala sila. Tapos tinawagan ko, sabi ko, Dok, pwede bang magpatulong? Pa-dextrose na namin si Jot. Nahirapan namin ngayon na tumanggap ng Kahit nasa Sipokot na kami, mapaligaspi ako. Mga bukas pa uwi namin. Tapos, sige, tutulungan kita. May mga connection naman ako. Connect siya sa, Leon D. Yung kapatiran din. Wala daw, available na nurse. Kaya, Kwan pa rin. Actually, pumayag ka na. Pero ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan si para Pastor ano. Dindo nga madalas sa amin Hindi, dito. dumating si Pastor Dindo. Kasi gusto ng Lord ma-preserve yung faith mo eh. Yun ang faith mo. Gusto niya ma-preserve yun. Si Pastor Dindo, nasa lugar man may Bible study Hindi na. ako bisita out of nowhere. Sige. O yun, pinadala siya ng Diyos. Oo. Kaya sabi ko, Pastor, Maraming ginagamit si Lord sa buhay mo. Oo. brother. Isipin mo yun, nag-post ako sa sa Facebook na panalangin, prayer for him. Meron ako mga kaibigan ko sa Singapore may padalang on the way yung miracle daw yung kasi yung tsaa nakakapagpagaling na madami nang nag-proven sabi niya ito at born again din siya. Sabi niya ate ito baka ito na yung way na Nahiya siya. Paano mo marinig? At least boses way niya. ng Diyos na painom mo kay brother mo pagkadating makakatulong yan sa kanya. Sabi ko, gagamitin naman ang Panginoon di ba? Hindi Hindi naman namin ginamit imposible. ng Diyos. Ito from out of nowhere, si Pastor Dindo, hindi ko ini-expect na bibisita. Tapos nag-worship, nagkanta. Andiyan ba nga sa YouTube ko in-upload ko. Alam mo, naramdaman ko na parang kakaiba. Bigla ako nangingi ng tubig kay misis. Bukas siya. Tapos nakainom ako ng gatas. From time to time, kinabukasan. Nakakaramdam ka talaga ng gutom. Yung gabing yun, Ano na nga po? sumuka ko na sumuka. Nangangamba na nga ako kasi walang dextrose at walang available na nurse. Sabi pa ni Doc, magpapadala ko kaya dyan. Alam kaya ni Pindil kasi bak hindi niya alam, hindi pwede yun tumaas bumaba. Kailangan naka-level yun. Baka di maalis ni Pindil, kawawa lalo.
Ay, walang nagdala. Yun nga, dahil sa prayer ni Pastor Jindo, lumakas siya. Pa-dextrose, pero andis talaga gumawa ng kapalaan na lahat ng nurse na magde-dextrose hindi nakarating. Hindi available sila. Marami daw inaasikaso sa hospital. Tapos nag-worship and prayer kami. Tumawag na ako tinawagan na nga yung kapatid ko, umiiyak na nga siya. Kasi talaga, nung time na yun, talagang ang feel ko, mamamatay na ako eh. Pero ito sila, tinatapik ako, pilit ako ginigising ako, nakapikit na eh. Kumaganyan naman ako, kundi ko lang dinidilat, pero parang may humihila na pumikit ako. Na para bang, siguro, kaya nagpaalam na ako, tapos sinabi ko na sa mga nalubusan ako yung pagiging ano niya. Tapos nangako, si Pingin hanggang ngayon, hindi pa rin ginagawa. So, sana gawin niya na. Pero ano ninagulang talaga ako, hindi talaga iba. Kita mo ah. Pag may plano pa kasi ang Lord. Sa hanip na ako yung dextrose, hindi na. Pinakain ka niya? Ito nga, nakakain na ako. Proven yan, that is testimonial. Naubos oh. Ubus oh. Lahat niya, binigay ko ngayon maghapon. Lahat na uubos. Dati nakakalahati lang. Praise God, ano? So, pinipilit mo, ubusin mo na kahit pa konti-konti. Yung crucial, isang baso. Tsaka Hindi ako, na nga kaya. Hindi, wala. Natapon yun sa Naubos ubos ito. ko yung barley coffee. Purihin ng Diyos. Napakabuti na paso. Naway tuloy. Tapos alam mo, nakadagdag na kasi din. Marahil yung, kasi I'm wondering talaga na sana mararating yung kapatid ko galing ng Australia, mabisita ako. Salamat sa Diyos, andito siya. Dagdag lakas sa akin na tama ang lakas. Nang bagang tinawagan namin na magpapaalam na nga sabi mo, Sangko, hintayin mo naman ako, mapunta ako dyan. Hindi na. Talaga inahabol na yung hininga niya yun. Ako nga masakit na yung dibdib ko, malamig na yung pa ako nun. Pero hindi ko alam. Yabi. Nakinunan ako nito ng video. 5 beses na kasi yun, wala ko na yung video. Sabi ko, yun lang time na yun. Nakakuha naman 12 minutes yata yun. Di ko na nga tinuloy kasi ang haba na. Tapos nangangalay ako kasi nagkaan ako sa kanya. Tapos ito ngayon, 3 kami mag-ina. ang daming discourage ba nangyari sa akin. Na, parang nawawala na ako ng pag-asa ng mga time na binisita ako ni Kalyada. Vincent, sabi ko, ang tanging kailangan ko lang, Panginoon, buhayin mo, pakainin mo ako, umiyak ako sa vlog ni Vincent. Tapos, siyempre, kinahaponan, nandito lang ako nakaingat. Ito nga, si Pastor Dindo, nagulat ako. Para siyang pinadala ng Diyos talaga, para mag-pray lang ako mo siya. Yun, nagsimula yun, hanggang ngayon nakakain ako. Pray ng Diyos. Tuloy-tuloy na yan. God is the healer eh. Salamat sa Diyos. Nagkaroon ng confirmation yung ating faith na dalawa. Although marami hindi makakaintindi sa akin. Faith kasi yan ang condition. Actually, nababash din ako minsan. Bakit daw hindi ko siya convinced na magpa-doktor, Confine. magpa-chemo. Basta isa lang naman ang sagot ko eh. Ayaw kong basta Pangunahan yung decision niya. Faith niya. Ang kailangan kasi natin support, yung support. Oo, lahat tayo nagmamalasakit. Oo. Lahat tayo May concern. may concern talaga na sana sige Brother Paas ay gawin yung ganitong bagay para makasurvive naman siya talaga. Wala naman din tayo magagawa pag hindi will ng Lord, di ba? So, kung andun yung faith niya, ba't di natin sabayan? Oo. Di ba? Yun yung faith niya eh. Kaya dami nananalayan na bumaling ako. Oo. Daming prayer. Dami Marami. talaga. Saka, ang dami part na yung sinunod ko naman sila na magpapadextrose ako. Oo. Ito, Hindi pa rin niloob ng Lord. hindi rin nila. Hindi Hindi rin rin niloob ng Lord. nila. Gusto niya na eh. So, hanggang daw sinupro, sabi ko, ayoko. Ayaw na yun, nung hapon na yun na inahinaan ako. Tsaka bago tayo naghiwalay, di ba sabi mo nga magpapakonfine ka na, inantay mo lang bumalik si Sis Marites.
Sabi mo, sige, pag dumating siya, magpapakonfine na ako. Ay, ako rin, sabi ko, basta kung ano yung faith niya, yun din yung sa akin. And then kami, nagpe-pray din naman kami na makasurvive talaga siya. Bigyan siya ni Lord ng chance na may ma-enjoy niya yung blessing na binigay ng Lord. Pero mo, may bahay siya ngayon eh. Tapos iiwanan niya bigla. So, parang, although mapapakinabangan ng family, pero parang sa kanya, personally, what's the use na meron siyang blessing tapos di mo ma-enjoy, di ba? So, yun din yung aking, isa sa mga, kumbaga yung faith ko din na, sana, Lord, dahil pinagpala Walang mo sana, siya, basta kagaling. oo, pinagpala mo siya, ay, hayaan mo ma-enjoy yung, niya, yung blessing na binigay mo sa kanya. Kaya, yun. Basta, yun. Yun man din ang ko, prayer. Ang sabi ko, Lord, malipat kami ng bahay. Huwag mo naman tayong tulutan na kulang na kami ng Oo, nakayo-kayo na lang. kahit Diba? maganda yun, sabi ko, baka hindi ako papasok doon. Pag lumipat kami, nawala siya. Alam ko, Ang laki, ang ganda. Iba yung blessing ni Lord eh. Diba? Ang laki, ang Dahil mo pa nga ganda. ako, wala pa akong bahay. Bahay ko luma. Puro lamesa lang naman. Tapos tina-tiles na. Aba. Pero alam mo, ito yung nakita ko. Lahat ng bagay sa mundong ito, ikaw na pinakamagandang bahay, ikaw na pinakamaraming pera. Lahat yan useless. Oo Pag naman. dumating ang time mo. Pag humarap ka na sa Panginoon, wala na. Lalo na yung maranasan nila yung naranasan ko. Mhm. May pera ako, gusto kong bumili ng gusto kong bilhin. Mhm. Kahit napakasarap na pagkain, hindi ko makain ng hirap yata ng gano'n. Ah, Eh tama na sabi ng isang manugad eh, money can buy everything. Money can buy food but not appetite. mhm. Money can buy everything but not salvation. Totoo yun. Klaro yan. Kaya sabi ko, Lord, Kasi money is worth, ano yan, sa evil yan eh, di ba? oo. Money is the, for the love of money is the root of all evil. Oo. Sa Mateo 16. How do Pero you ito yung naging faith ko eh. Gusto kong patunayan sa buong mundo na ang Diyos ay gagawa ng himala, hindi sa pamamagitan ng doktor. Kasi pag gumaling ako sa doktor, ang mag-glorify doktor. Pag ako'y gumaling sa aking panalangin, Mag-glorify na si God. himala lang ang gusto ko, hindi ako ikikemo, hindi ako operahan, gagaling ako sa pamamaraan ng himala ng Diyos. Amen. At ito yung pinangawakan ko na napakaraming nagagalit na ako na tinutulungan ako pang nagmamataas. Para sa akin, hindi pagmamataas yung gusto kong mangyari ng Diyos sa buhay ko. Kasi ang prayer ko talaga gumawa ng himala ng Diyos eh. Kasi gusto kong patunayan sa buong mundo, lalo na sa social media pag ako'y nag-live, papakita ko sa kanila na gumaling ako hindi sa doktor. Gumaling ako sa kamay ng Diyos. At ito ang proven, no? Nakakain na ako. Wala nang reaction sa, Praise God. Dati kahit hapon lang, di ba? Kahit tubig, kahit hindi tumatanggap. Kaya magkakasama nga lang kami, kakain ka, mamaya susuka na siya. Kagabi, Mas tama pa yan siya sa amin, ha? kagabi nakahiga ako dyan. Hinihilot ako ng isip ko. Hindi ko maganyan na naman. Parang hindi ako makahinga naman. Tapos sumuka ako ng sumuka. Nahiga na lang ako. Hindi na ako makapagsalita. Senyas na lang. Sabi ko, nilot niya ito. Teka. Nahuli pa naman. Manok. Ay, malakas na siya. Nakahuli na siya ng lamok. Patay kang lamok ka. Tapos, nangihila na ako. Habang nangihila ako. Eh, parang bumibigay ang kamay ko. Parang munti-unting gumaganyan na eh. Nanlalambot. Sabi ko, pistilin mo ito. Parang, ayun, pinisil-pisil niya. Pati pa ako pinapapisil ko. Yun, hindi yung nakahiga. Naging nalilasa ko. Tapos pinapahilan niya ko, tray siya ng tuloy. Yun ang nangyari na parang ako'y nagugulumihanan sa nangyari. Kasi sabi ko, pagdating ni sister, pag walang pagbabago, hindi ako makakain. Papakumpay mo talaga ako. Pero iba ang ginawa na niya siya. Kaya po rin. Iba talaga ang kalooban ng Diyos.
Oo, iba talaga ang gawa ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, we cannot fathom. Andyan talaga yung wife ni Brother Papasalamat ako Paas. sa kanya kasi grabe ang asikaso niya sa akin. Eh, siyempre, Kasi sabi ko nga, nabago na si Mrs. Wala niya mag-conference talaga. Ayun naman maasikaso. Sino mag-aintindi? Wala namang iba. Is me. Kaya tuloy-tuloy na ito sa biyaya ng Diyos. Amen. Amen, amen. Claim mo na. Ayun na yan. Eh, hindi na At kailangan nang malapit-lapit na yung ribbon cutting ng bahay mo ay. Kailangan magaling ka na sumayaw. Ano ni sister na makapag-stay ba? Kaya nga eh, pagka nangyari na kasama. Sa ribbon cutting baga. Ayan o, anong masasabi mo sister na malapit ng ribbon cutting ng bahay niya? Yes, God, purihin po ang Diyos. Mention ako no? Sabi na, ay basta, may pupuntahan lang ako pagkatapos ng lakad ko, pupuntahan kita. So, doon na ako sabi ko, ay, hindi sumama ka, basta di ako lasama. Ayun. Tapos, nung gabi Hindi mo, man baka nagpunta. wala yung anak ko. Ewan mo kung narinig. Wala, hinanyan. Tsaka ako para ulit sinusumpong na naman ako na hindi ako nanginapa, pumipikit na naman ako. Sininis ako siya, nangahilutin ako. Ngayon ako lang Eh, dito. doon, nervous na eh. Sabi ko, ako lang dito. Sabi ko lang, ako lang dito. Lahat na pang fix nito, di pa daw Kaya tapos. discount talaga. Ginawa ko, karahilit yung kamay. Aplos ko ng langis, re-review ko yung masamang Ano nararamdaman. ito ba? Ano mo yan? Kaya huwag na tayo mawawala ng pag-asa. Ako nga, may mga pagkakataon na parang nag-discourage na eh. Pero hindi inalaw ni Lord. Kailangan panindigan ko, pinanghawakan ko. Kaya pinanghawakan ko talaga na gagawa ng himala ang Diyos sa buhay ko, hindi doktor. Purihin ang Diyos. God is good. All the time. May tubig lang. Tsaka nakakainom na siya. Nakakatatlong baso na ako. Oo, yun. Pang-apat na ngayon yan. Pag-ano ko Dati, isa dalawa lang. Medyo alalay ka lang din. Oo, Ano kung ba? biglain. Oo, kahit na nauhaw ka, parang sip-sip lang. Okay naman to. Kasi minsan yung tiyan natin na-stretch ba? Kapag madalas, matagal na walang laman, ma-stretch din siya. Kaya medyo alalay lang. Salamat po. Kasi laging malagkit ang natutuyuan ako na. Dehydrated ka kasi. Wala wala liquid yung Alam mo bang kailangan ng katawan natin at least maka 2 liters tayong liquid a day, di ba? Eh siya wala. Kaya ganun talaga ang pakiramdam. Oo. Mabuti nga hindi nadikit yung lalamunan mo. Tsaka yung mga bito-bito pa. Malagkit na yung laway ko. Tapos ito nagpuputok-putok na ito. Bulak na may tubig. Kaya wala akong iniinom ng ilang araw. Iinom ako, isusuka ko lang. Kaya nga sabi ko nun, kunin mo na ako, hindi ko na kaya. Pagod ka na. Pagod na ako. Parang pareho kay ni Rich niyan. Ganyan din sinabi niya eh. Lord, kunin mo na ako, nagpapaubaya na ako. Diba? Tapos pinatulog siya ng matagal, ang tagal. Magdamag siyang tulog na walang, hanggang pagising niya kinaumagahan, malakas na siya. Ganun ang Diyos. Oo. Kasi sinusuko na niya eh. Asuko na ako, ayoko na. Kung gusto mo na akong kunin mo na Huwag mong ako. biglain ng inom lang. Kunin mo na ako. Nagpapaubaya na ako. Tama yung sinabi ng 55 verse 8 ng Isaiah. Your thoughts are not my thoughts, and your ways are not my ways. So, yun lang ang cellphone. Purihin ang Diyos. Ay, hindi ko akin. Hindi yung cellphone ko na Po mga kalingap, nagpapakunpain si Brother Paas. Tao, parang matigas lang talaga ang ulo niya. Oo. Ayaw niyang sumunod sa proseso ng medisina. Oo, ayun po. Nakailang attempt na rin pala siya. Oo. Nakailang attempt na din po pala siyang magpa-confine pero hindi lang talaga niloob ni Lord na ma-confine. Nirefuse kayo ng ospital. Ayaw kayo i-confine. Gusto nila magpaswero. Oo. Wala naman yung doktor. Dala namin yung mga gamit namin. Oo. Ayan po mga kalingap. Sumusunod naman po si Brother Paas. Sabi na, ay wala kayong room mapaglalagyan. Di man na niya pwede. Hindi kayo nag-attempt na humanap ng ibang hospital. Eh, hindi nagdoon ng ni Kuya Bal sa Kakawa. Kaya doon na din dinala. Tapos
Tapos yung sasakyan baga, tinawagan na may lakad yata. Ano mo kapalaan ng Diyos yun? Di ba? Kasi nag-a-attempt ka naman eh. Oo, hindi naman ako. Nag-try ka naman, di nga lang natutuloy. Pero ilang beses yun, dami. Ang dami nyo eh. Daming beses. Ang daming beses na rin yung gusto mong pa-confine. Yung mga bag namin, nandun pa sakyan nila, GP, tinawagan nila Kuya Bal kung na daw. Sabi niya, sabi nandito pa yung mga gamit. Sabi niya, ibababa na lang muna namin Brother Paas kasi may lakad pa daw. Tawag na lang daw kung kung na-confine na kayo, bisita na lang daw. Maya dumating yung nga si Pastor Dindo, yung pumunta kahapon, mag-asawa, naka-tricycle. Kasi nga, sila na nagbabantay habang hintay kami ng doktor. Nung sinabing ganun, na umuwi na lang kayo, wala kayong room dito. Sila naman nasakyan namin, hindi kami sila na nagating sa amin. Grabe nga yung pabor ng Lord. Di ko Alam mo siya, Jaja ha? kung wala yun, di maabang kami ng sasakyan. Oo, May mga bag kami, 4 yata. Naka-ready na talaga ma-confine. Kaya sabi ko, Ayan po mga kalinga pa yung mga nagsasabi po noon na bakit ayaw magpa-confine ni Brother Paas. Maraming beses na naman po pala sila nag-attempt. Hindi lang po talaga natutuloy. Hindi talaga matanggal ng Nagulat nga ako. So, iba talagang ways ng Lord. Hindi talaga na-adya na siya ma-confine. Hindi natin kayang alokin ang kapalaan ng Diyos. Kasi yun ang faith mo. Sabi mo, gusto mo ng himala. Kaya baka yun din ang gustong ibigay ni Lord sa'yo. Himala. So yan guys, ginabi na po kami ng alcohol. Galing po tayo kila Brother Paas. At ngayon pa lang po kami na uwi, alas 9 na. So, pero nakakatuwa po at matagal tayo nag-fellowship kila Brother Paas. Ayan, na-inspire natin siya at praise God, makain na pala siya at biglang lumakas yung kanyang pakiramdam. Yun naman yung prayer natin sa kanya, di ba? Nung huling visit natin na papakainin na siya ni Lord, ingatan na siya ni Lord, at pagagalingin na siya ni Lord talaga. So, yan, nangyari ngayon yan. So, hindi po yan aksidente, kundi pagtugon ng Diyos sa panalangin. Amen. Ayan, praise God. So, ayan, thank you po sa inyo lahat, sa mga sumusuporta at nanonood po ng aming video. God bless po. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye po.